So very alarming ito mga sangkay. International news. Sa Japan kasi may kumakalat po na misteryosong karamdaman. No? At ngayon, nag-warning na po ang Japan tungkol dito. Alam niyo mga sangkay, nagiging malala na po itong nangyayari sa ating mundo, no? Patungkol po sa mga kumakalat na iba't ibang klaseng karamdaman. Maging dito sa ating bansa, mayroon din po, di ba? Nagkaroon ng outbreak sa Quezon City, mayroon sa Iloilo na balak po magdeklara ng mas mataas pa na emergency action, mga sangkay, tungkol po doon. At ngayon, eto po yung Japan. Actually, napag-usapan na po natin ito nakaraan mga sangkay, pero mas lalo daw po lumalala ang sitwasyon at mismo po yung opisyal ng Japan nagbabala na po. Okay? Well, pag-usapan po natin yan. Pero bago ang lahat, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, kung ikaw ay nanonood dito sa YouTube, may makikita ka pong subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo po yan, okay? Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Super dali lamang po yan mga sangkay. Dito, 1.18 million subscribers na po tayo. So, kung ikaw ay hindi pa kabilang sa 1.18 million subscribers, pataas po ito eh. Hindi ko alam kung mga bukas o susunod na araw, 1.19 million subscribers na po tayo. Kaya naman, subscribe nyo na, okay? Sa mga nanonood sa Facebook, syempre, i-follow nyo po ang ating Facebook page. Alright? So ito, mga sangkay, tuloy-tuloy po tayo. Ito po kasi ang balita. Binalita mismo dito sa ating bansa, pero mayroon din po sa international. Ayan, 11 days ago, binalita na po ito. At until now, nagpapatuloy. Pero dito sa ating bansa, bago lang. Ayon po dito, nagbabala na ang Japanese Health Authorities sa pagsipa ng kaso ng potentially. Ayan o, deadly na, potentially deadly na strep throat infections sa kanilang bansa. 3 beses na mas mataas kasi ang naitalang kaso nito sa ngayon kumpara noong 2023. Ayon po dyan sa report, mga sangkay. 3 beses. Ibig sabihin, 3 times higher, mga sangkay, ang level nito kaysa sa 2023. Kaya mga sangkay ngayon, ito po yung binabantayan ng Japan. No? At eto mga sangkay, hindi lamang talaga nangyayari sa Japan. Kahit dito sa ating bansa, may mga ganap din po. Pero magkaiba po ng pagkumakalat. Magkaiba po ng outbreak, kumbaga mga sangkay. Magkaiba pong karamdaman na kumakalat sa Pilipinas, Japan, at marami pa mga bansa. Kasi para po sa inyong kaalaman, marami pa po. Sa iba't ibang panig ng ating mundo, mayroon din po mga kumakalat, mga sangkay na ganyan. Kaya nga po sinasabi ko na kung pag-uusapan po natin ang Biblia, no, yung banal na aklat, I don't care kung hindi ka naniniwala about sa Biblia, but tandaan nyo to, lahat ng nakasulat sa Biblia nagaganap po ngayon sa kasalukuyang panahon. Yung mga propesiya, kasi yung Biblia mga sangkay kasi, hindi lamang po siya story ni Adam and Eve, hindi lang story ni King David, ni Jesus Christ at marami pang Bible character. Ang Biblia po ay naglalaman po ng mga propesiya, mga hula sa mangyayari sa ating panahon. At sa napakaraming hula sa Biblia o propesiya, nasa final stage sa po tayo ng Bible prophecy. At palala po ng palala ang sitwasyon. So itong mga ganitong klaseng kumakalat, biblical. Tinatawag po na pestilence na nakasulat po sa Bible. Sabi pa nga sa Psalms 91, fly it by night pa. Nasa mga hangin po sila eh. 'Di ba? Yun din po ang sinasabi, mga sangkay, itong mga ganitong klaseng karamdaman. Yung iba na nagkakaroon nito sa pamamagitan po ng hangin or touch by someone, nagkakaroon po ng ganun. So, ito po ay nangyayari sa kasalukuyang panahon. At ito nga po, sabi dito, ang infeksyon ito ay dulot ng Streptococcus bacteria. Yan o. Hindi tayo medical professional mga sangkay, but
naiintindihan naman po natin kung ano yung mga ganito. Yung halimbawa, COVID-19, hindi po natin kailangan maging doktor para maintindihan yan, mga sangkay. Basta ang mahalaga, maihatid po natin yung impormasyon that this is one thing na very alarming doon sa Japan, na mismo ang Japanese health authorities nagbabala na po. Okay? As of March 10, okay, nitong March 10 lamang, nagkaroon daw po ng 474 na kaso ng mas seryosong kondisyon. Ibig sabihin, malala, severe. Okay? Ito po ay, itong tawagin ay SSTS. Ang naitala doon sa Japan. At tayo nga po sa report, nakaraan ito mga sangkay, napag-usapan na rin po natin na halos kaparehas po tulad ng COVID itong symptoms na mayroon sila. Ayan po, sinasabi po dito mga sangkay, kapag kumalat ang impeksyon sa buong katawan ng isang tao, maaari daw pong magdulot ng organ failure. Maria Josep. Delikado pala yan, mga sangkay. Kaya pala sinasabi na potentially deadly. Ayon po sa report. Okay, iginit naman po ng isa sa mga, ni Fujita Health University Infectious Disease Professor na malayong maging pandemya. Oh, okay. Ito yung good news. Malayo daw pong maging pandemya ang nasabing karamdaman dahil hindi ito respiratory illness tulad ng COVID-19. So, yan lamang po mga sangkay. Malabo, pero hindi po natin alam. Diba? But we are praying na sana naman hindi po tayo umabot sa ganun. Kasi, imagine niyo noong 2019, diba? 2020. Kasi 2019, epidemic pa lamang po eh. Diba? Pero pagpasok po ng 2020, doon po mga March ba or April? April po ata yun mga sangkay, no? Or March. Nagdeklara na po ng pandemic stage. Kaya naman mga sangkay, nagkaroon po ng lockdown at grabing experience yun. Kung babalikan po natin yung panahong yun na nasa loob ka lang ng tahanan, tapos manggo-grocery ka, kailangan ikaw lang mag-isa, wala kang kasama, may dala-dala kang, ano ba tawag doon, yung approval galing sa quarantine something, kailangan mo ipakita. Ngayon, yan po yung nangyari nung 2020. And ayaw po natin mangyari yan na masundan ka agad mga sangkay. Though, sinasabi po talaga ng mga scientists na masusundan pa po ang pandemic na nakaraan at mas malala pa raw po. That is why we have to pray every day. Okay? Sabi po dito, dahil dito ay kinansela ng North Korean soccer team ang kanilang nakatakdang sanang World Cup qualifier match sa Japan noong nakaraang linggo. Grabe, no? May ganun pala ang North Korea, no? Akala ko wala silang mga ganito eh. Mayroon pala silang team ng soccer team ng North Korea. Pero ayun nga, kinansela. Kinansel dahil daw po dyan kasi syempre mamaya mandala pa yan sa North Korea, hindi dali po. Diba? So, itong nangyayari ngayon mga sangkay biblical. Again, no? This is serious na nagaganap sa ating mundo. Hindi po ito nakakatuwa mga sangkay. That's why kailangan po natin manatili lagi na manalangin sa ating Panginoon na iligtas, gabayan ng ating family. Kasi wala naman pong iba eh. 'Di ba? Kinukuberan kasi tayo ng ating Panginoong Diyos, bagamat hindi po talaga natin nakikita yan. Pero biblical, in Psalms 91, sinasabi po doon, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of His wings. Ngayon, mga sangkay, kinukuberan po tayo niya ng kanyang banal na dugo, ng kanyang kapangyarihan, mga sangkay, para hindi po tayo madapuan ng mga ganitong klaseng karamdaman. So, we have to, gusto lang po natin i-remind ang bawat isa. Kasi, ngayon, ang Pilipinas, mayroon din po, di ba? Kaya nga po, minsan, nakakapag-alala. Ina-advisean ko yung mga anak ng mga kaibigan ko na wag muna niyong igala-gala yung mga anak niyo kasi delikado sa panahon natin ngayon. Mahirap kung magkakaroon kayo ng problemang ganyan. May mga outbreak na kasi, Iloilo, Quezon City, may mga susunod pa nga mga sangkay.
no? Sa hangga't maaari may vitamins po tayo. Syempre, maliban po sa pananalangin, yung personal din po natin na pag-iingat. Hindi po yung aanga-anga tayo porket nag-pray tayo, okay, hindi tayo matatakot sa ganyan. Hindi po ganon. Kailangan po natin magdoble ingat pa rin. Kasi binigyan nga po tayo ng utak ng ating Panginoon para gamitin natin mag-isip, okay? At hindi po magpadalos-dalos. Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol po dito sa misteryosong karamdaman na kumakalat doon sa Japan? Sa tingin nyo ba, delikado ito? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Mayroon ba akong isang YouTube channel, guys, Sangkay Revelation? Hanapin nyo po ito sa YouTube, okay? Then click the subscribe, click the bell, and click all. Makikita nyo rin po yan sa screen. Sa video na ito, mga sangkay. Nag-upload po kasi tayo dito ng mga information about sa mga propesiya sa Biblia. Kung gusto niyo yung mga ganitong klaseng content, alam niyo lang inyong gagawin. So, ako na po ay magpapaalam. This is me, Sangkay Janjan. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.